So, what's up guys? So, ngayon, 2025 na, no? So, binabati ko nga pala kayo uli ng Happy New Year. So, ngayon, ang gagawin natin is i-review natin at titignan natin ang performance na itong Poco X6 5G. So, titignan natin kung okay pa rin ba siya kahit 2025 na, no? So, yun, simulan na nga natin sa weight ng phone na to. So, pag kinuha natin or binitbit natin itong phone na to, mananotice natin na hindi siya ganun kabigat, no? So, saktong-sakto lang siya sa size niya. Weight nito is 181 grams lang. Sa build quality naman na itong phone na to, so kung makakalain nyo, aluminum yung body niya. Pero hard plastic lang rin yan. Then dito naman sa may front or yung glass na ginamit sa kanya is Gorilla Glass Victus. Top of the line na ng Gorilla Glass yon. So napakatibay ng Gorilla Glass Victus, no? Then dito sa taas makikita natin yung lalagyanan ng earphone, mic, art, then yung kanyang speaker sa taas. Then dito naman guys is yung kanyang volume button and yung power button. Sa ilalim naman nandito yung pangalawang speaker, Type-C charging port, card tray, then sa gilid wala na. So kung mapapansin natin yung design ng camera niya, napakalaki ng bump niya. So kung mapapansin nyo, iba yung design ng Poco X6 na hawak ko. So dahil nalagyan to guys ng skin para maprotektahan yung phone. Then meron na rin siyang lens protector. Okay, so nilagyan na rin to ng kaibigan ko. So sa kanya tong unit na to guys, no. So ito nga palang phone na to is IP54 na siya, na dust and splash resistance. Then 6.67 inches yung haba na itong screen nito. So sa display niya naman, no. So dumako tayo sa display na itong phone na to. So ang display na itong phone na to is AMOLED na siya, na naka 120Hz refresh rate. So kung makita nyo, ang ganda at ang liit ng bezels niya sa gilid. So halos talagang wala, no. Wala siyang ka-border-border sa gilid or napakaliit lang. Yung brightness naman nito is umaabot siya ng 1800 nits peak brightness. So napakalinaw nun. Kahit sa maaraw kayo, kitang-kita nyo tong phone na to. So ang OS naman ng phone na to is Xiaomi HyperOS na siya. Then naka Android 14 na rin tong phone na to, no. So for me, itong phone na to tatagal to or aabot to sa may Android 16. So tingin ko aabutan niya yun. So yung next naman is yung chipset na itong phone na to. So ang ginamit dito is Snapdragon 7S Gen 2. So itong chipset na to is napaka-balance na ito para sa akin. So okay siya sa gaming, sa photography, sa kahit sa pag-video. So okay na okay itong Snapdragon na to. Plus naka 12GB RAM na tayo dito, then 256GB na internal storage. So napakalaki na nun. Then sa camera naman nito, yung main sensor niya is 64 megapixels. Sa pangalawa naman, 5 megapixel na ultra wide. Then sa pangatlo is 2 megapixel macro lens. Video capability naman nito guys sa rear cam is umabot siya ng 4K at 30fps. Then meron din siya built-in na OIS or yung pang stabilizer nga pag nagbibideo tayo. So next, dako tayo sa front cam na itong phone na to. So yung front cam naman niya is 16 megapixels na ultra wide na rin. Then umabot siya sa video capability niya ng 1080p 60fps. So sa battery naman guys, meron siyang 5100 mAh, which is for me, sakto-sakto naman na yon kung gusto niyo ng matagal na battery. Okay, so okay na rin yun. Then plus, samahan mo pa ng 67 watts na fast charger.
napakabilis na itong mag-charge guys. Sinasabi ko sa inyo, 67 watts, hindi na biro yun, no? So yun guys, titignan nga natin yung magiging score niya sa Antutu benchmark. So guys, sa performance naman tayo, no? Sa performance na itong phone na to, so umabot siya ng 594,223 na score sa Antutu benchmark. So ayan, so napakaganda na rin yan at napakataas na rin yan para sa mid-range phone, no? So ngayon guys, isi-testing ko naman siya sa Call of Duty Mobile. So maggagawa tayo ng short gameplay para makita natin yung performance nito. So sa settings niya, ang kaya niyang graphics quality is high. Then sa frame rate naman guys, ang kaya niya is max. So okay na okay rin tong ganitong settings guys dahil hindi naman natin kailangan ng very high sa graphics kung gusto talaga natin ng smoother gameplay. Basta nandun yung max na settings dito sa my frame rate. So yun, simulan natin. Voidwalker activated. Airdrop has been delivered. Voidwalker activated. So ano nga ba ang masasabi ko sa Poco X6 5G? So for me, okay na okay to, no? So okay na okay pa rin to sa 2025 lalo na dun sa may camera niya, sa may display niya, sa may durability, nung build quality nito. Napakaganda ng score niya sa Antutu. Solid din kasi ang pogi ng phone na to. So napakaganda nung style niya or yung aesthetic niya. Pero for me, performance wise, okay na okay siya for 2025. So yun lang guys. So sana nagustuhan nyo yung short na video na to. And huwag nung kakalimutan ma-subscribe, like, and comment na rin kayo dyan sa baba guys.